In this video ay masusubukan natin ang isa sa mga bagong bus ng Goldtrans Bicol Transport System. At bukod pa riyan ay kauna-unahang V12 na may additional features na naman na magagamit in public. Hindi pang tourist, kundi in public talaga. At alamin natin isa-isa ito sa road test dito lamang sa Mr. A. Noong October 12, 2025 ay ide-deliver na ang ating bus at nagkaroon tayo ng pagkakataon ng makasama natin ang may-ari ni Sir Reginald Weber kasama ang kanyang asawa at kanyang mga staff na Goldtrans BTS. Ito ang makikita natin ang Higher Bus KLQ6126L5 or mas kilala sa V12. Panoorin natin ang paglabas nito. Step. Ayan. Ito na yung pangalawang bus. At hindi lang road test ang matutunghayan natin sa video nito. Dahil maliban sa road test ay deliver na rin din ito papuntang Laguna. At ang nakikita ninyo sa next video nito ay isang vlogger na kilala niyo na rin bukod pa dito. Walang iba kundi si Rob Wills Vlog sa ride 88108 ng Goldtrans BTS. At ito ang ating sasakyan for today's video. Si Travels Vlog ang makakasama natin sa ating deliver mula dito hanggang sa Laguna. Kaya stay tuned lang sa mga mangyayari sa ating video na ito. Ayan na. Ayan. Ayan na. Wap! Ito na. Wap! Wap! As I have said, ito ang kanilang Goldtrans BTS Higher V12. Alam niyo ba na ito ay may 2x2 seating configuration. Ito rin ay equipped ng air condition at CR. Hindi lang yan sagana sa features ito dahil maraming features ang dapat ninyo makita, including na yung 45 seating capacity ng bus, lalo na ang mga onboard restroom na mas mahalaga rin ito. Pati na rin malambot ang headrest nila para sa mga long ride. May TV na rin ito sa gitna at may pintuan din itong kasama. In addition, ay may mga features pa rin ito na handles na power tiles. Meron din itong charging port na dalawang types, ang Android at Type-C. Meron din tayong footrest para sa mga pang-relax sa paa. Hindi pa rin natatapos ang armrest din nila sa bawat upuan. At sa seatbelts din ang equip ang lahat ng mga passes sa upuan nila at may charging din sa ilalim. Maluwag din ang compartment nito para mas maluwag ang pagkakalay. Dagdag pa riyan ay may lightings din ito sa mga aircon nila. At malamig din ito kasama na rin ang SOS at speakers nila. Pero ang pinakabagong features nila ang PUV na may 3 tables sa bawat upuan nila. Powered ito ng Yuchai engine ng 330 horsepower. Sa dami ng mga bus na nakita natin at na-videoan na natin, itong makikita natin. Kaya i-explore na natin isa-isa ang mga features nito. Para mas sa ganon ay makita natin kung ano nga ba ang mas dapat abangan kapag tinest natin ito ng mga pasahero sa mga biyaheng suksugod. 2 bus na ang buong biyahe nito at binili para sa Pasay suksugod nila. Bukod pa riyan ay marami din mga features din ang nagustuhan ko rito. Para mas makuha ang view and content, pasukin na natin ang loob na ito at iisa-isahin ko na rin sa personal para mas ma-review ko rin na maayos at malaman ko ano nga ba magiging experiences sa loob ng bus nito. Halika na at let's go! Okay, so what's up? It's Mr. Ivo. Ito yung ating current ride natin for today. Ang Goldtrans BTS
or 88108. So, dito muna tayo magsa-start. So, sa gitna kasi ito yung pinaka-prior picture nila kasi ito bagong-bago dito. Ang kanilang CR. Ito po yung CR nila. And then, kung makikita nyo sa pagpasok, yan po, malinis din yan. Pero para sa mga ihiyan, dyan po. Applicable po ito sa lahat ng pagka-ihi lang. Po. Okay, so dito na tayo sa ating sa view ng ating site. Yan. Dito, ang bawat upuan ng mga hiker ay yan. Pero ito, pinaka ibang klase kasi ito yung first time na unit na nakita ko na may folding table. Ito yung pinaka first bus company na feature na may table sa Higer V12. Ito yung kanina pag rotate ng table, ganito siya. Pag na-rotate, saka lang siya babagsak. Yan o. Yung folding itong table, tapos yung baso, yung hawakan, cup holder, yung mga inumin. Ayan po, pwede yan ma-open. At kung sasara nyo naman, pwede nyo yung sara. Kaya ito lang siya pagsara. Kaya ito po. Kasi mabigat siya. So, we have to compromise na rin. Iniikot-ikot na din to. Ito kasi yung paikot. Okay, so hindi rin mawawala yung charging port. Yan. Dalawang type, Android and Type-C. Itong ating lagayan ng gamit. Yan. Pati yung pinakabago din. Yung kanilang footrest. Bakal na bakal din. Ayan o. Bakal na bakal siya. And po, meron din tayo sa ating kabilang side. Papakita ko naman sa inyo. Okay, so ito naman yung ating upuan. Yan po. Makapal din siya, no? Ito yung pinakagustuhan ko sa B12. Yung kanilang pinaupuan. Tapos, yung seat belt, as always, nandyan na yan. Itong arm holder kapag pagod. Yan. Ito, pwede naman ibaba at itaas lang yan. Tapos, para sa mga nandito sa aisle, ito. Para dito naman sa gilid, itong lever na bakal. Yung kurtina, hindi po kasama. Pero ang ganda nito. Yan ah. Yan po siya. At saka air condition na may ilaw. Ito po. Itong ilaw at yung SOS. Tapos air condition na ganito. Isa rin sa mga nagustuhan ko, kaya hiker din yung mga favorite ko rin na sakyan. Lalo na sa mga malalayong biyahe. Ito naman yung team. Ito po, meron tayong TV dito sa gitna. Kaya middle to rin ito, pero may TV. Pero kung may mga nanonood, ayan. Dito ang area ng panonood. Kaya ayan o. Meron ding charger dito sa dulo. Siyempre, malawak din yung kanilang baggage compartment dito sa taas. So may siyempre yung umiilaw na blue. Yan o, paganda rin pero malamig. Malamig, sobrang lamig ng aircon talaga dito eh. Yan. At siyempre, hindi mawawala yung ay kanilang CCTV, yung TV, yung stopwatch, at syempre may emergency valve, lahat pati yung sa driver's feature. And ito rin yung isa sa mga nagustuhan ko sa Higer, itong charger na wireless. Ayan, kapag nilapag mo siya, magcha-charge siya ng kusa. Naka-manual to, 330 horsepower. Kompleto rin ito sa mga features. Katulad sa mga Higer V12 din na feature ko na nakaraan. Ganito rin ang pag-step kapag gumagamit ng Higer V12. Malamig din yung aircon dito sa taas. Kaya napapansin nyo sobrang lamig. Pantasawa. Ayan. So, ayan po yung ating view. Kung mapapansin nyo, ang inyong lingkod ay naisama din tayo sa deliver ng Gold Transmitters with a partner ng aking may-ari ng si Sir Reginald Weber para mas ma-experience natin. Masyado din pala kay Sir Russell dahil naka-video din tayo ng pagkakataon na makita ang bus natin na ride natin. At dito na natin masusubukan sa video na ito ang engine check na. Titignan natin at mapapansin natin kung ano nga ba ang mga experience feels lalo na sa daan at sa lubak. By the way, sisimulan natin ang deliver at road test. Kaya samahan nyo kami with Ramfors View Vlog sa Let's Go!
Umalis tayo ng higher siya Lower po yata, pagsapit sir. ng 10:24 ng umaga. Dito na tayo sa EDSA Bagong Barrio at iikot ang ating bus para makapag-U-turn at mahanap muna tayo ng diesel na papagkasulinahan. Sa area ng Bagong Barrio ay dito ang area ng mga bus at mga vehicles na mag-U-turn papuntang EDSA southbound. Akala natin, dito magpapagasolina ang ating bus. Pero naisipan ng ating crew at ng may-ari na paano sila makakarating agad. That time ay medyo matraffic ang EDSA dahil Sunday, dahil stoplight at sortillas. Kaya ang ginawa ng ating crew ay meron itong isang solusyon para makadeliver ka ng may ito. Ito ay ang pagdaan sa EDSA Balintawak at lalabas at kanan papuntang Ayala Cloverleaf. Walang pangit daw, dapat pagkilaw. Hindi, tayo. Matanggal kami tayo. At kumana na ang ating bus sa Ayala Cloverleaf. May dalawang areas pa tayo na matalaman natin kung saan nga ba tayo dalaan. Either gagamit tayo ng Skyway or gagamit tayo ng Rojas Boulevard at tatawid papuntang SLEX. Pero napag-isipan ng ating crew na sa Skyway na lang dumaan. At 10:28 AM ay nandito na tayo sa Balintawak Cloverleaf. Ate. Tsaka tayo, abot pa siguro yan. Pagkababangan naman, wala mag-ship. At dito na natin na-confirm na aakyat tayo sa Skyway for the next few minutes. Mula sa Skyway ay dadaan tayo hanggang sa makarating ng SLEX Elevated Extension at SLEX hanggang makarating ng Calamba, Laguna. For now ay umakyat na tayo ng bus at smooth lang ang pag-akyat nito from the beginning. Ngayon ay dedire-diretsuhin na natin for the next 40 minutes hanggang makarating ng SLEX. Bukod sa mga bagong bus nila, ay meron din tayong V12 para sa North Luzon dahil sa nakita natin na Victory Liner. Kung mapapansin nyo, ay pasikot-sikot at tanang lang tayo sa curve ng mga areas dito sa Skyway Stage 3. And makalipas ng ilang minuto, ay akala natin ay dediretso na talaga ito. Pero meron isang gagawin at may narinig din tayo sa crew na dito na lang sa Quezon Avenue magpapagasolina. Babalik lang tayo mamaya after natin makapagpa-diesel dito sa Quezon Avenue. At 10:35 ay nandito na tayo sa Quezon Avenue, exit ng Skyway Stage 3. Dito muna tayo magpapa-diesel para maya-maya ay dire-diretso na ang pag-uwi hanggang sa Calamba, Laguna. Anyways, makikita ninyo na sobrang talagang mapapa-experience at mapapa-wow ka talaga kapag nakita mo at nasakyan mo rin ito in public hanggang Sorsogon. At nandito na tayo sa Shell Quezon Avenue. Dito tayo magpapadiesel at i-fill na yung tank para dire-diretso na hanggang makarating ng Calamba, Laguna. And sa pagkakataong ito ay nabigyan tayo ng pagkakataon ng isang malaking
Montage. Habang nagpa-diesel, bumaba ang mga staff at may-ari ng Voltrans PTS habang mga kasama natin ay nandito lang. By the way, thank you pala sa management ng Voltrans PTS, sa crew, sa ating may-ari, na sa Sir Weber at sa mga kasamahan natin na nakasama natin sa video nito. Anyways, tamang montage lang tayo sa bus. Pero after makalipas ng ilang minutes, Later. back on the road na tayo ulit at magtutuloy-tuloy na dito. Pa rin tayo sa Quezon Avenue at hahanapan na natin ng daan para makabalik tayo sa Skyway para mas exciting ang mga mangyayari maya-maya lamang. Habang na binabagtas natin ay mapapansin ninyo na medyo mabigat talaga ang side ng Quezon Avenue kapag kakaliwa ka. Pero sa ating bus na ito ay dedire-diretsuhin na natin. And after ng ilang minutes sa stoplight, ay umakyat na rin tayo. As I've said kanina ay sobrang smooth lang. At ang RAM southbound ito ay dire-diretso lang din. Kaya sa pag-akyat pa lang kung mapapalit ninyo ay talagang magiging worth it kapag try na rin. And alam nyo ba na ang ating bus ay wala pang RFID dito at mamaya nyo natin makikita kung bakit. Pero anyways, ay dito lang muna nagkaroon pagkakataon na magbayad ng sa Skyway Stage 3 gamit ang cash for now. Sana tayo pare. So, ng And isang step na lang ay akyat ulit. And after ng ilang minutes at nakolekta ng fee ng toll, ay makakakyat na tayo ulit. By the way, sa ating bus trip ay talaga hindi natin masasabi, lalo na kapag bagong deliver at ang bagong unit. Kaya kung mapapansin ninyo ay wala pang gaanong nakakapag-try na mag-Skyway na may wala pang RFID kasi natatakot na baka mahuli or something. Alam niyo ba sa Skyway Stage 3 ay meron ditong mga toll na pwedeng makapag-pay through cash only. Yes, meron talagang pay through cash sa Skyway Stage 3. And nakabalik na rin tayo sa Skyway at nadire-diretso na natin babaybayin hanggang makarating ng SLEX. Habang ginagawa natin at pinapanood natin ang ating view, ay nakita natin ang mga kasilayan at kagandahan sa favorite buildings na makikita natin sa view pa lang. Ang SM City Santa Mesa. Kung mapapansin ninyo, ay talagang napakataas ng elevation at ng height ng SM City Santa Mesa na may ilog din sa katabi nito. And after na ng pagsilay-silay, ay bumalik na rin tayo sa ating point of view. Dito na natin dadire-diretso hanggang makababa at makarating na tayo sa SLEX. By the way, nasa tamang takbo lang ang ating vlogger na si Travis View. Kaya mapapansin niyo na tamang moves lang. By the way, si Travis View ay isa din sa mga kilalang vloggers na bus drivers na nakilala na rin ni Odds dahil sa time na nabubuhay pa ang Frolich Tours. Mapapansin niyo ay nakakwentuhan pa namin kasama ang aming partner na makilalaman nyo rin mamaya kung sino nga ba ang kasama ko rito sa road test na ito. By the way, nagdire-diretso na lang tayo at kung mapapansin ninyo, sobrang smooth lang. In this moment, dito na natin ginawa ang isang montage sa likod. At 10:56 AM ay nasa Skyway Stage 3 pa rin tayo. Pero, meron akong isang magandang idea na naisip habang ginagawa natin ang road test at sa pag-review ng video. Para mas maganda, mas sulit, mas surf. Kaya panoorin na natin kung paano ko nga ba ginawa ang montage. Check habang dinedeliver. Ready na ba kayo? 3, 2, 1.
From this moment, ay dito na natin ginawa ang engine check kung kakasabay ito sa mga lowlands sa takbo ng engine habang nasa free. After a few minutes, ay bumalik na tayo. And at this point, ay malapit na tayong umexit sa Skyway Stage 3 at narating na natin ang S-Lex. Pero, hindi pa ito yung pinaka-usual na S-Lex. This is the S-Lex Elevated Extension. Kung saan, ay sa taas nito ay mas mabilis pa ito compare sa baba na usual na dinadaanan pa rin S-Lex pero mas mabigat ng taloy. Karamihan sa mga bus ay dito na dumadaan sa taas para maiwasan ang traffic during the days na mabigat at masikip, especially sa bigutan and sukat areas. And after a few minutes ay malapit na rin tayo sa South Luzon Expressway. Pero nasa itaas pa rin tayo ng elevated extension. So, nagpatuloy-tuloy tayo sa pagsikot hanggang makarating sa bahagi ng bigutan kung saan ito na yung palatandaan na malapit na tayong bumaba at diretsuhin na natin ang buong South Luzon Expressway. And dito na natin gagawin ang dapat natin makita ang point of view ulit sa daan. Habang nagkaroon tayo ng kwentuhan kasama ang ating RJ si Sir Weber, ay nakwento niya sa akin na meron din itong basketball team sa Paracali Camarines Norte, ang kanilang WB Sofia Basketball Team, na isa sa mga pambato sa Bicol Region pagdating sa larangan ng basketball. At isa sa mga part na nagustuhan ko dahil bukod sa basketball nila ang tinatakbo ay meron din itong panila kung saan mas maraming tao mapapalaya sa droga at mas maraming ang ma-encourage na maglaro ng sports. Share lang natin, ako po ay may hilig sa basketball katulad ng PBA, MPBL at iba pa. Kasi ninyo ay medyo familiar ang mga pangalan sa akin na kinakwento natin si Sir Weber. At dito rin na ikwento kung ano ba mga moves at mga discount in the team. Kung kayo ay mag sa basketball, i-follow nyo na ang WB Sofia Basketball page. And after ng ilang kwentuhan, ay pa-exit na tayo sa elevated extension at dadaan na tayo sa pinaka-main road ng S-Lex. Pagdating ng 11:19 ng umaga, ay tutuloyan na tayong nakapag-exit sa S-Lex elevated extension at nasa main road na tayo ng S-Lex. Dito ay dedire-diretsuhin na natin ang pagdaan. Pero akala natin ay dedire-diretsuhin na talaga ito. Dahil dito na pag-isipan ng ating crew na titigil muna tayo sa Petron San Pedro para makapag-lunch na. Para mamaya ay dire-diretso na. Yes, dito na tayo tumigil. Pasado 11:24 ng umaga. At dito naghahanapan na ng paparadahan para makapag-lunch tayo. Kasama.
And after natin nakahanap ng paparadahan, ay dito na tayo nag-isipan na magkaroon naman tayo ng outside montage naman. Dahil sa pag-outside montage, ay talagang nakita natin na talagang mas enjoyable kapag napitikat rin naman natin inside. Hanggang sa marating ng ilang minuto, ay naka-launch na rin tayo. And after mahigit isang oras at 12:14 ay nakalabas na tayo at magtutuloy-tuloy ito. At sa pagkakataong ito, ang ating may-ari naman ang makakasubukan hanggang Real Calamba para ma-experience kung ano nga ba ang pag-drive ng isang V12 unit. By the way, thank you pala sa staff at management sa lunch. Napaka-enjoyable talaga. At alam nyo ba na napakabait talaga ng may-ari para sa lahat ng mga mananakay na rin ng Yes. Kung mapapansin nyo, ay dire-diretso lang natin. Kumbaga, dito na natin gagawin kung gaano nga ba at katibay pagdating naman sa lowlands. Kung kanina, ay nakita naman natin ang extension. Dito sa pagkakataong ito ay tamang kwentuhan na kami kasama nito ng Face View or kung mas madaling sabihin ay Travels Vlog dahil yun talaga ang real name ay Travels View ay talagang tamang kwentuhan na lang kami kasama ni Sir Robert at ng aking kasama na walang iba kundi si Jello Photography. Yung sa Lowlands lang ay talagang sobrang smooth lang at wala namang problema. Hindi nyo, ay tamang silay na lang talaga tayo muna sa SLEX. Kaya nagkukwentuhan din talaga at marami talaga memories at mga dapat makita. At paano nila makontrol ang people ay dito na nila masusubukan. Habang nagbabaybay tayo, tanaw na rin natin ang bundok dito sa Calamba, Laguna. Tamang takbo, tamang view, at tamang excite lang habang pinapanood natin ang pagdire-diretso hanggang makarating ng Calamba, Laguna. Diba? Ang ganda talaga pag nakita natin ang malapitan. Pero, habang ginagawa rin natin at habang pagdire-diretso natin, ay talagang mapapansin mo na lang na wow, napaka-breathtaking din kapag nakita ng malapitan sa bundok. Pero ang bundok na yan ay talagang pambatangas yan. Kaya, mirap din natin sa ito. Pero matatry rin natin for the next time. At masusubukan rin natin kapag nagbatangas na tayo. Andito, dahil nakapag-exit na tayo dito sa bahagi ng SLEX. Kaya. Ito yung Pawest Bank na pupuntang Santa Cruz na. Pero, bukod sa toll na gagawin natin, ay dito na rin natin napagpasyan na dito na kapitan RFID Studio ang dalawang bagong units ng GoTrans Pilipinas. Nandiyan na bago papasok daw. Bakit kita naman ay wait, antayin pala. Kahit pa paano, ay dito na natin gagawa ng paraan para makapagpasok ID sticker at hindi na mahulog. A few moments later. And makalipas lamang ang ilang minuto ay nakabalik na rin tayo sa daan. At tutumbukin na natin ang ilang metrong layo mula dito sa Real Calamba, Laguna hanggang makarating sa pinaka-dulo ng garahe nila. Ang isang private resort na makikita rin natin sa ilang clip. By the way, this is the road test kaya ang magiging basis natin ay ang experience. Kung paano nga ba ito tinakbo at sa performance. Well, sa features, talagang na naman dahil kompleto rin talaga lahat ng features. At wala pa, baka pa niya nag-present. Comfortability 9 to 5 out of 10. At hindi magpapatalo ang performance dahil
perfect sa lubakan at sa tagtagan. Kaya 10 out of 10 overall, 10 out of 10 pa rin kahit papaano. May matatanaw na tayo. At meron tayo na namamataan na may namitik na pala. At eto sila. Ang tatlong bus spotters ay isa rin sa mga kaibigan ko sa Pinoy Bus Fanatic. Shout out to these bus enthusiasts and photographers. Napapasyanan nila na sa Laguna na nalapitikan ang B12 ng BTS. Hindi na sila pumunta ng Mascaro para hindi na sila mahirapan. Opo, sir. Kailangan po namin dito na po For sila the last mag-aabang. part ay dito na natin gagawin kung paano nga ba ang pagdating sa lubakan. Dito sa area na ito ay maraming tourists. Ito yung kanila. nakaparada dito sa kaliwa at kanan. Hindi na puro bus, mga cargo bus din. Oo, dami. Makikita rin natin elsewhere. Dito sa kabila. Yung... Di ba, sunod sila? Ay, gagi. O, hintay pa yun siya. Yan yung dating JM Cargo. Dati namin garahe. Ayan. Ayun pala yun eh, dyan. Kaya lang kasi na kami. Sabi nung ginagawa. Eto. Paahon din pala to. Pagpasok natin ay dito na natin ginawa ang pinaka-challenging part kung paano ito itadrive pababa. Challenging pala to eh, no? Ang hirap Okay. lang talaga tutubusin. Challenging. By the way, maraming salamat pala kay Photography at kay Travel You na nakasama rin natin sa ito. Kung wala si Jello Photography ay hindi natin makikilala ang vlogger ni si Travel's View. Wow. Wait lang, papa. And after almost 3 hours ng ating biyahe ay nakarating na rin tayo mula dito hanggang sa Calambag, Laguna Parashla. Sobrang sulit. And thank you na rin pala sa ating crew ng GoTrans PTS na makita rin natin ang mga ibang units bukod sa first class nila ay may mga ibang ruta pa na dapat nilang abangan. Kapag na-try din talaga ay talagang for sure mas magiging worth it at mas magiging exciting ang mga parts dahil alam natin na magiging mas malakas ang pambato para sa biyaheng Valencia. At para sa iba pang mga detalye ay i-follow nyo ng ating mga social media accounts para maging updated kayo sa mga susunod nating ilalabas. Maraming salamat sa inyong panonood and this is Mr. A, where Bus is Life.